Kumusta ulit mga Spookify? Ayos, nabasa ko lahat ng mga comments nyo. Salamat sa inyong mensahe. Samahan nyo uli ako sa isa na namang bahagi ng confession ko. Simulan na natin. Naaalala nyo ba yung huling umatake ang hari ng engkanto? Na dinamay niya ang aking kasama sa trabaho? Nagbitaw siya sa akin ng salita na may 5 araw lang ako para ibalik sa kanyang maharlikang apo niya. Tapos pinarusahan pa niya ako na nag-result ng pagsakit ng tiyan ko at pangangati ko sa katawan. Ilang araw lang ang lumipas at dumating nga ang ika-5 araw na binigay niyang palugit sa akin. Nasa tinatrabahuan ako nung gabing yun. Hindi para mag-duty kundi kumuha ng leave sleep ko. Matapos kong makakuha ng leave sleep, palabas na ako ng kumpanya at naglakad pa uwi para makapaganda ng gamit sa aking pagbabiyahe sa Lanao. Habang naglalakad ako, napakatahimik ng daan. Sa aking paglalakad, may naaninag ako na nakaupo sa malayo. Palingon-lingon siya sa akin. Hindi ko maklaro masyado mukha niya eh. Naka all in black attire siya. Medyo nakaramdam na ako ng konting kaba. Kaya nagsindi ako ng yosi para mabawasan ang kaba ko. Habang papalapit ako tumayo ito. At pasalubong na naglalakad patungo sa akin. Wala akong dalang pangdepensa kung sakaling ito na ang hari ng mga engkanto. Pero bahala na. Ang Diyos nang bahala sa akin. Huminto yung nakaitim sa harap ko at nagsalita. Magandang gabi, Supremo. Pinadala ako ni General Kenta para sa seguridad mo. Susunod daw sila mamaya sa iyong pagbiyahe. Huwag ka mag-alala. Isa ako sa kakampi mo. Ako si Escobar, sabi niya. Sabay tinanggal ng kanyang sombrerong itim. Isa nga siyang engkantong itim sa itsura ng mukha niya. Kawi kasi niya si Kenta eh. Nabanggit ni Kenta sa akin na may iilan siyang kawal na tapat sa kanya. Asa na nga palang napakasama niyong hari. Ngayon yung binigay niyang ultimatum sa akin nung huling nagkaharap kami. Tanong ko kay Escobar. Kakaibang pangalan? Halatang pang-engkanto ang tunog ng pangalan nito. Mamayang 12:00 ng ating gabi dito sa mundo nyo ang binabalak niyang paglusob sa iyo, Supremo. Yan po ay base sa aking nalalaman. Pagkasabi niya nagpatuloy na ako sa paglalakad. Sumunod lang si Escobar sa akin. Pero nakikiramdam lang ako sa kanya. Baka kasi nililin lang ako nito. Mahina ang pandam ako nung gabing yon. Hindi ko alam kung bakit. Pagdating ko ng bahay, nawala si Escobar bigla na kanina pa ay sumusunod lang naman yun sa akin. Pagkapasok ko sa bahay, naganda na ako para sa dadaling ko sa biyahe. Mga personal na gamit ko. Dinala ko ang saliko, X7 at ang langis. Nung matapos na ako sa paghanda, tambay muna ako sa sala. Nakipag-chat ako kay partner para ipaalam na nakakuha na ako ng leave slip ko at babiyahin na ako papunta sa kanila. Tuwang-tuwa siyempre si partner. Hindi ko na malayan, nakatulog pala ako sa sofa habang kachat siya. At napaniginipan ko ang aking maestro. Oh, maestro. Ang tagal niyo pong hindi nagparamdam sa akin. May problema ho ba, maestro? Tanong ko sa kanya sa aking panaginip. Pasensya ka na, anak, kung ngayon lang kita dinala ulit sa panaginip mo pa. Pinaghahandaan kasi namin ang pagsalakay ng mga alagad ng dilim sa nakatakdang mangyari. Nakipag-ugnayan na ako sa mga bantay ng dagat at hangin ng mga anghel na kailangan ko ang tulong at presensya nila. Nung una, napakahirap nilang kumbinsihin dahil ayaw nilang gulo. Pero tinulungan ako ng maestro para pumayag sila. Ngunit may gustong hilingin ng maestro sa iyo, anak. Papayag ka bang kunin niya ang anak mo para hindi na magabol ang hari ng itim na engkanto? Tanong ng aking maestro. Anong ibig niyong sabihin, maestro? Mamamatay ang anak ko? Tanong ko sa aking maestro. Tumango lang ito at nakatitig sa akin. Hindi siya nagsasalita. Alam ng maestro ko na masasaktan ako sa sinabi niya. Lo, huwag naman ganun. Anak ko yun eh. Ako na lang kunin niyo. Sasakripisyo ko ng buhay ko para sa batang yun, Lo. Sabihin niyo sa maestro, Lo. Hindi ako papayag, Lo. Sa pagkakataong yun,
Tinawag kong lolo ang aking maestro para magmakaawang huwag kunin yung anak ko. Tumulo talaga ang luha ko at bumilis ang paghinga ko. Ngunit nak, ito ay pagmumula ng gulo at digmaan sa pagitan ng mga itim at puting anghel. Kahit apo ko rin yung sanggol, ay sumasangayon ako sa maestro. Ako na mag-aalaga sa kanya, anak. Sagot ng maestro ko sa akin na alam kong nararamdaman niya ang pagkaawa sa akin. Lo, parang awa mo na. Sabihin mo sa Diyos at sa maestro na huwag ituloy ang balak na pagkuha sa bata. Papalakihin ko siyang may takot sa Diyos, maging mabait na tao, at magtatanggol sa mga masasamang elemento. Lo, kung maaari ako na lang. Ako na lang. Huwag na ang bata. Hayaan niyo pong lumaki siya. At gagabayan na lang natin para hindi maging masama tulad ng Haring Engkanto. Lumuhod na ako sa harap ng aking maestro na umiiyak. Ang sikip ng damdamin ko ng mga oras na yun. Gumising ka! Gumising ka! Supremo! Paparating na sila! Si Escobar, ginigising ako. Totoo pala talaga yung pag-iyak ko dahil may mga luha sa aking mata nang magising ako. Agad akong bumangon at kinuha ang aking saliko. Hindi ko muna ito sinuot at nagpahid ako ng X7. Panay takip ng ilong ni Escobar kasi masakit daw sa ilong niya ito at mahapdi sa mata niya. Kumuha ako kaagad ng asin at agad kong linagay sa pintuan para di na sila makapasok. Tiningnan ko ang oras, 12 AM na. Naririnig ko ang mga yabag ng mga paa nila sa labas. Parang umaali-aligid. Mga ingin ng kabayo. Mga nakakatakot na boses. Pagtingin ko sa bintana, nakita ko napakadaming mga itim na engkanto pero di sila makapasok dahil may harang na ang pinto. Si Escobar, nakahanda rin hawak ang matalim niyang sandata. Supremo! Nakahanda akong ibuwis ang buhay ko para sa karangalan ng pagpanik ko sa iyong mahalikan diwata, sabi ni Escobar. Ngunit, isang oras ang nagdaan, tumahimik ang buong paligid sa labas. Umalis na ang mga itim na kawal ng mga engkanto. Nakahinga ako na maluwag. Ilang segundo lang may kumatok sa bintana. Si Escobar ang tumingin. General Kenta, mahalikang prinsesa, sabi ni Escobar. Kaya agad akong tumayo at binuksan ang pintuan. Winalis ko ang mga asin para makapasok ang dalawa. Pagpasok nila, agad nila ako sinabihan na umalis na daw ako dahil kasalukuyang hinahanap ng mga itim na engkanto ang bata sa Lanao area. Dumating daw kasi ang emperor ng engkanto sa kaharian nila at pinasamahan ng mga kawal niya ang mga kawal rin ng kanyang ama. Hindi na ako nag-aksaya ng oras at agad na ako lumisan ng bahay. Nilako ang pintuan at sabay kaming lahat lumabas. Si Escobar at ang mahalikan diwata nang sumama sa biyahe at si Kenta ay bumalik sa kaharian nila para ihanda ang mga binuo niyang hukbo. Binigyan niya ng pulang bato si Escobar para maging lagusan daw yun o portal. Ibabaon daw ito sa isang puno na hindi pa nagkakaroon ng bunga o namumulaklak. Hindi ko alam kung bakit, basta yun lang ang binili ni Kenta kay Escobar. Bumiyahe kaming 3 papuntang Lanao del Norte. Ginamit ko na ang sasakyan ng aking kapatid na nasa Manila naman. Sa akin niya kasi iniiwan ito. Pero di ko masyadong ginagamit kasi magastos yung gasolina eh. Habang nasa biyahe kami, pinaalalahanan ko silang dalawa na huwag magpapakita sa pamilya ni partner. Kung maaari, ipairal nila ang pagiging engkanto. Pinapahintulutan ko silang gamitin muna nila at huwag mag-anyong tao dahil baka magtaka ang pamilya nila partner. Abangan ang huling bahagi ng kwento, ang pagsalakay ng mga itim na engkanto at may lalabas na batang anghel. Sino kaya siya? Ang matinding sagupuan na sumali pa ang mga rebelde sa kabundukan at ang pagsanib puwersa sa amin ng mga ilaga. Sa susunod na bahagi ko na ito itutuloy. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay. God bless sa ating lahat. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description, kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.